Noon, iisang klase lang ng rice ang alam ko, ang white rice. Pero ngayon, marami nang nagsulputan at mga nadiskobring iba't ibang kulay ng rice. Alin nga ba ang masustansya, ang maraming calories, at maraming fibers? Kukumpara natin ang white at brown rice. Ano nga ba ang pagkakaiba nila bukod sa kanilang mga kulay? Ang brown rice ay isa ring white rice dahil ito ay nababalutan lang ng husk at bran na tinatanggal para maging white rice. At dahil mayroon itong covering, ito ay mas matigas ng konti kaysa sa white rice at mas matagal iluto. Sa kiskisan ng bigas, natatanggal ang pinaka-covering nito na husk at bran, kaya ito nagiging white rice. Dahil sa pagtanggal ng covering ng rice na ito, nawawala ang nutrition na kailangan ng ating mga katawan. Ang brown rice ay may mataas na fiber na 1 to 3 grams na higit pa kumpara sa white rice. Ito ay isang siksik na pagkain na may mababang calories at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Kaya ito ay nakakatulong sa pagkontrol ng ating mga timbang. Ito ay nagtataglay ng resistant starch. Ito ay isang klase ng carbohydrate na tumutulong magpalakas ng metabolismo at tumutulong mag-burn ng fat. Ayon sa pag-aaral ng University of Colorado na ang tamang carbohydrate na kagaya nito ay tumutulong upang maging slim ang katawan, mapaliit ang mga taba at ma-promote ang paglaki ng muscles. Ang fiber content na mayroon nito ay tumutulong upang makontrol ang pagtaas ng asukal sa dugo, upang makaiwas sa pagkakaroon ng panganib ng type 2 diabetes. Ito ay dahil sa magnesium na tumutulong sa enzyme para magamit ang asukal sa katawan ng maayos at para na rin magkaroon ng maayos na insulin sa katawan. Ang pagkain na may mataas na rice protein, kagaya ng brown rice, ay nagpapataas ng level ng nitric oxide sa dugo. Ang nitric oxide ay tumutulong upang mag-improve ang paglaki ng blood vessels. Isa din ito sa dahilan kung bakit napipigilan ang pagdeposito ng plaque ng kolesterol sa daanan ng dugo. Ang fiber nito ay tumutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng kolesterol. At dahil dito, tumutulong din ito na maiwasan ang sakit sa puso. Bukod sa nitric oxide at fiber, ang brown rice ay may oil sa bran part nito. Ito ay nagpapababa ng kolesterol at pati na rin ng blood pressure. Ito rin ay tumutulong na mapalusog ang mga mabubuting bakterya na nasa ating mga tiyan. Ang halamang lignan na kagaya nito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa breast cancer sa kababaihan sa panahon bago mag-menopause. Pati na rin sa mga cancer na may kinalaman sa hormones. Ang brown rice ay may napakamakapangyarihang phytonutrients na isa ring malakas na antioxidant. Ito ay may phenolics na may quercetin, ellagic acid, curcumin, catechins at iba pa. Ang mga phenolics compounds na ito ay nilalabas ng mga bakterya mula sa ating mga bituka. At ang compounds na ito ay nakakapagpababa ng panganib sa breast at colon cancer. Ang brown rice
ay mayaman sa manganese. Sa isang cup nito ay may 88% na daily requirement. Ito ay may magandang source ng antioxidant laban sa mga free radicals na sumisira sa ating katawan. Ito rin ay tumutulong sa kalusugan ng sistema ng ating mga nerves, pati na rin ang pagproseso ng fatty acids at pagbibigay ng energy sa katawan. May 28% na selenium sa isang cup ng brown rice na nakakatulong upang maiwasan ang colon cancer, pati na rin ang panganib ng sakit sa puso. Nakakatulong din ito sa simptomas ng asthma, pati na rin sa pananakit at inflamasyon ng rheumatoid arthritis. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng fiber na hindi nalulusaw ng kagaya ng sa brown rice ay tumutulong upang maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, na kapag mas mataas ang konsumo, mas mababa ang panganib. Ang hindi nalulusaw na fiber sa brown rice ay tumutulong sa paggalaw ng pagkain sa bituka. Tumutulong din ito para mabawasan ang paglabas ng bile salts sa apdo, na ang sobra nito ay namumuong bato sa apdo. Ang brown rice ay mayaman sa magnesium at ang mineral na ito ay tumutulong upang magpalakas ng mga buto. Ang magnesium ay importante dahil 2/3 ng mineral na ito sa ating katawan ay nakakonsentrate sa ating mga buto. Ang pinakamalaking bahagi ng mineral na ito ay iniimbak sa pinakabungad na bahagi ng ating mga buto. Para sa panahon ng pangangailangan ng ating katawan, ito ay madaling makuha. Ang isang cup ng brown rice ay nagbibigay ng 21% na kailangan ng isang tao sa isang araw. Sumahin natin ang mga nutrisyon na maring makuha sa brown rice. Sa isang cup ng brown rice na may 195 grams, ito ay may 216 calories na may 12% na kailangan ng tao sa isang araw. 88% ng manganese, 27% ng selenium, 2.9% ng magnesium, 16% ng phosphorus, 9.5% na copper, 8% na zinc, 14.9 na niacin, may 5.6 na pantothenic acid, 4.5 na iron, at 14% na dietary fiber. Ang iba pang benepisyo nito ay zero cholesterol. Ito ay mayroong omega-3 at omega-6 na fatty acids. May mga phytonutrients kagaya ng phenolic compounds. Mababa din ang glucose nito kumpara sa white rice. Ito ay naglalaman din ng mga mangilan-ngilan na amino acids kagaya ng lysine, methionine, at tryptophan. Dahil ang white rice ay wala ng bran, ibig sabihin wala na rin ang sustansya na mayroon ito. Ngunit sa mga bansa na kagaya ng Panama, US, Costa Rica, Indonesia at iba pang mga bansa na nilalagyan ng nutrisyon ang white rice. Nilalagyan nila ito ng vitamin B1, B2, iron, folic acid at iba pa. Sa Pilipinas, ang NFA ay naglalagay ng iron sa mga white rice. Ngunit may mga kumpanya na naglalagay din ng iba pa kagaya ng beta-carotene at folate. Ang isa sa advantage ng white rice, kaya rin ito mabenta kagaya ng sa Pilipinas, ay dahil sa presyo nito. Ang shelf life nito ay mas tumatagal din kumpara sa brown rice. At kung ikaw ay mahilig din
sa kanin na malambot, ito na rin ang para sa'yo. Ngunit, tunay na maraming sustansya na makukuha sa brown rice na kailangan ng ating katawan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe to all, at paki-share ang video kung nagustuhan. Thanks for watching!